Magandang araw po sa inyong lahat. Malakas yung hangin at mataas ang alon ng dagat ngayon at hindi po kami makapagtrabaho sa labas kaya naisipan ko na mag-record ng video na ito. Ako po si Philip, isang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho dito sa Thailand. Isa po akong permanent resident dito sa Thailand. Ang ibig sabihin noon ay immigrant po ako dito. Maitatanong nyo siguro kung ano naman ang kaibahan noon sa ibang mga kababayan natin na nagtatrabaho rin at naninirahan dito sa Thailand. Kung dayuhan ka na nagtatrabaho dito sa Thailand, malamang ang visa category mo ay non-B. Kung naman halimbawa may asawa kang Thai at marriage visa ang hawak mo, ang visa category mo ay non-O. Yung iba naman nagpunta dito sa Thailand para mag-aral, ang visa naman nila ay non-ED. Yung non, N-O-N, doon sa mga nabanggit ko na visa category, ang ibig sabihin po noon ay non-immigrant. Kung non-immigrant ka, ay pansamantala lang ang pahintulot na ipinagkaloob sa iyo ng Thailand para manatili dito sa bansa nila. Kaya yung mga non-immigrant visa, kailangan i-renew kada taon. At bukod pa doon, kailangan mong mag 90 days reporting na ipapaalala talaga sa iyo ng Thailand na dayuhan ka at hindi ka taga rito. Marami akong naging problema sa 90 days reporting at yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ako kumuha ng PR. Ikukwento ko po sa inyo sa mga susunod pang mga video. Ako bilang isang permanent resident dito sa Thailand ay hindi ko na kailangan ng visa para manatili dito sa Thailand ng habang buhay. Ikalawang tahanan ko na ang Thailand maliban sa Pilipinas. Kaya tinawag na permanent resident kasi wala nang expiration date yung pahintulot na ipinagkaloob sa akin ng Thailand para manatili dito sa bansa nila. Iyon naman ay kung hindi makancel yung residence certificate ko kasi may mga kaganapan din na maaari magpawalang visa sa permanent residence. Maraming iba't ibang klase ng special visa ang ipinagkakaloob ng Thailand. Mayroong tinatawag na LTR o Long-Term Resident Visa. Meron din yung DTV o Destination Thailand Visa. Marami pang iba, meron pang Smart Visa, meron pang para doon sa mga nagtatrabaho sa embassy, ganun. Yun yung mga non-immigrant visa na mahigit 1 taon ng validity. Gayon pa man, lahat ng yon may mga petsa ng pagkawalang visa o expiration date. Permanent residence lamang ang paraan para sa isang dayuhan na katulad ko na mabigyan ng pahintulot na manatili dito sa Thailand ng panghabang buhay. Walang expiration date ang PR. Ang PR din o permanent residence ang tulay para sa naturalization o para maging Thai citizen ang mga dayuhan na walang kapamilya na Thai. Kung magbabalik tanaw ako nung bago pa lamang dito sa Thailand, nakakatuwang isipin yung mga maling akala tungkol sa permanent residence at Thai citizenship. Naakala ko din ay totoo. Unang-una doon yung sinasabi ng mga naabutan ko ng kababayan natin dito sa Thailand na matagal na dito, na kesyo wala daw PR o permanent residence at wala din daw citizenship na ipinagkakaloob ang Thailand. Bukod pa doon, ang dami ko ding narinig na maling akala tungkol sa PR o permanent residence na galing mismo sa mga Thais. Sa mga susunod po na video, pag-uusapan din natin yung mga maling akala patungkol sa PR. Marami pa po akong ibabahaging kaalaman at mismong karanasan ko sa pagkuha ng permanent residence dito sa Thailand. Kaya kung interesado po kayo sa paksa na ito ay paki-follow na lang po ako sa Facebook o kaya sa YouTube para masundan nyo at mapanood yung mga susunod kong video. Kung saan pag-uusapan natin ang higit pa ang tungkol sa PR o permanent residence dito sa Thailand. Kumakatok din po ako sa inyong mabuting kalooban na paki-like ang video na ito at paki-share sa mga kakilala nyo na maaaring interesado rin sa paksang ito. Inianyayahan ko din po na mag-react at magtanong sa comment para din masagot ko sa mga susunod na videos. Maraming salamat po at hanggang sa muli.